Isang ina na nagbebenta lang ng kakanin sa labas ng eskwelahan ang naging dahilan para tumahimik ang buong campus nang sabay-sabay na bumukas ang pinto ng isang itim na kotse. Sa isang iglap, ang babaeng sanay hamakin, pinagtatawanan at tinataboy ay biglang naging sentro ng lahat ng mata. Mga estudyanteng nagbividlaw, mga guro, guard, pati mismong prinsipal. Bakit? Sino ba ang lalaking bumaba mula sa black car at ano ang kinalaman niya sa tindera ng puto sa sidewalk? Mula pa madaling araw, gising na si Lorna. 42 taong gulang, payat, sunog sa araw, pero magaan pa rin ang bawat hagod ng kamay sa malagkit na bigas. Sa maliit na kusina sa inuupahang kwarto, sunod-sunod ang singaw ng kaldero at amoy ng niyog, asukal at latik. Ito ang kabuhayan niya. Puto, sapin-sapin, kutsinta. Taon na niyang niluluto ang parehong mga kakanin, araw-araw sa iisang pangarap. Mabigyan ng mas maayos na buhay ang anak niyang si Nico. Dito rin dati nag-aaral si Nico, sa eskwelahang iyon kung saan ngayon siya nakapwesto sa labas ng gate. Noon bata pa si Nico, laging siya ang unang dumarating sa gate. Bitbit ang bilaw, sabay sabing, "Ma, dito ka lang ha. Bawal kang umuwi hanggang hindi pa ako tapos." Hindi niya alam kung bakit, pero sinunod niya iyon. Hanggang isang araw, nahuli niya ang anak na umiiyak sa likod ng waiting shed. "Tinukso nila ako, Ma," hikbini ni Nico noon. "Anak daw ako nung tindera sa kalsada. Wala raw akong mararating." Masakit iyon kay Lorna. Mula noon, pinili niyang medyo lumayo sa gate, magtinda sa gilid ng poste para hindi masyadong mapansin. Pero kahit anong paggiwas, alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanan na, oo, siya ang nanay na nagbebenta ng kakanin sa labas ng school. Lumipas ang ilang taon. Nakagraduate si Nico sa tulong ng mga kakanin na iyon, nakakuha ng scholarship sa Maynila at kalaunan, nagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Bihira na itong umuwi. "Ma, busy sa project, sa susunod na lang." Madalas nitong sabi sa telepono. Proud na proud si Lorna, pero may maliit na piraso sa puso niya na nag-aalala. Nakakalimutan na ba siya ng anak niya? Isang tanhaling sobrang init, gaya ng dati, nakaayos na ang bilaw ni Lorna sa harap ng school. Naka-orange na apron siya, pawis pero nakangiti sa bawat batang bibili ng 3 puto at isang libreng kutsinta. Sa likod ng bakod, maririnig ang kalansing ng bell, sigaw ng mga estudyante at busina ng mga sasakyan sa kalsada. "Puto po! Kakanin! Presyong estudyante!" masiglan niyang sigaw. Pero sa araw na iyon, may kakaibang tensyon sa paligid. Napansin niyang mas maaga at mas madalas umiikot ang school guard. Andun din ang prinsipal na si Mrs. Santiago, naka-high heel sa kalsada, may hawak na clipboard. May kasamang 2 guro na parang nag-iinspeksyon sa sidewalk. "Mga vendor, pakiayos po. Bawal na po dito sa mismong harap ng gate." Malakas na anunsyo ng guard. Napakapit si Lorna sa bilaw. "Kuya guard, dito na lang po ako sa gilid. Hindi naman po ako nakaharang sa gate." "Ma'am Lorna, may memo po galing sa admin." Singit ni Mrs. Santiago, malamig at formal. "May darating po kasing investor na yon. Ayaw po niyang makakita ng mga panindang kalye sa harap ng paaralan. Hindi raw maganda sa image. Pwede po kayong lumipat doon sa dulo ng kanto." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lorna. "Pero ma'am, doon po sa kanto wala naman pong estudyanteng dumadaan. Paano na po yung benta ko? 2 buwan na akong delayed sa upa." Humirap ng bahagya si Mrs. Santiago. "Hindi na po problema ng paaralan yan. May mga standard po kaming kailangang sundin. Kung ayaw niyong lumipat, magpahinga na lang po muna kayo ngayon. Huwag po sana kayong maging hadlang." Napayuko si Lorna. Sa likod niya, may mga estudyanteng huminto para manood. May nagbubulungan, may nagvi-video. "Ay, si Nanay Puto pinapaalis." "Buti nga, ang anggulo tingnan sa harap ng gate," tugon ng kaibigan nito. Huminga ng malalim si Lorna. Kaya ba niyang umalis? Sa bilaw niyang iyon nakasalalay ang pambili ng bigas, pangkuryente,
at gamot ni Nanay Ising na may rayuma. Kung susunod siya ngayon, paano siya bukas? Pero kung hindi siya susunod, lalong lalaki ang gulo. Ma'am, nakikiusap niyang sabi, kahit hanggang uwian lang po. Pagkatapos po ng huling bell, aalis po ako agad. Sabi ko na po, hindi pwede. Matigas na sagot ni Mrs. Santiago. At any minute now, darating na ang black car ng investor. Kung makikita niya lahat kayo dito, baka mawalan kami ng malaking pondo. Naiintindihan niyo ba kung gaano kahalaga iyon para sa school? Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sa sandaling iyon, may humintong kotse sa dulo ng kalsada. Makintab, itim, tinted ang salamin. Parang mabagal ang lahat habang dahan-dahan nitong umandar papalapit sa gate. Napasinghap ang mga estudyante. Ayan na yata yung investor! Sigaw ng isang estudyanteng babae sabay tutok ng cellphone. Huwag kayong maingay! Saway ng guro pero halata ang pananabik sa boses. Si Lorna nanigas sa kinatatayuan. Nasa harap niya si Mrs. Santiago. Nakahalang, nakataas ang baba. Ma'am, mahina niyang sabi, bigyan niyo lang po ako ng 5 minuto. Kapag hindi mabenta, iaamin ko, pangako. Bago pa sumagot ang prinsipal, huminto ang itim na kotse sa mismong tapat nila. Bumukas ang pinto sa likod. Una niyang nakita ang sapatos. Mahal na leather. Sumunod ay ang maitim na slacks, sinturon at polo na kulay bughaw. Nang tuluyang bumaba ang lalaki, parang naputol ang hangin. Matangkad, maayos ang gupit, matikas ang katawan, pero higit sa lahat, pamilyar ang mukha. Matalim ang tingin, pero sa ilalim nito, may malalim na lungkot na matagal na niyang kilala. Nanginginig ang kamay ni Lorna sa paghawak sa bilaw. Hindi siya makapaniwala. Nico? Halos pabulong pero nabasag ang katahimikan. Para bang natigilan ang lalaki sa narinig. Dahan-dahan siyang lumingon sa tindera sa orange na apron. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dati, tuwing makikita niya ang tinging iyon, bata pa siya. Pawisan, bit-bit ang mabigat na bilaw. Ngayon, iba na ang itsura nila pareho. Pero ang salita, Ma? Sabay-sabay na napanganga ang mga estudyante. May tumili pa. Ha? Nanay niya si Nanay Puto? May bulaslas sa likod. Mabilis na lumapit si Mrs. Santiago. Pilit ang iti. Good afternoon, sir. Welcome po sa... Pero hindi siya pinakinggan ni Nico. Dumiretso siya kay Lorna. Lahat ng kamera, sumunod ang frame. Ma, anong ginagawa niyo rito? Pinapaalis ba nila kayo? Gusto sanang ngumiti si Lorna, pero nanginginig lang ang labi niya. Anak, nagkataon lang, maraming vendors ngayon, ayaw lang nilang masikip ang gate, ganun lang yon. Sir Nico, singit agad ni Mrs. Santiago, pilit pa rin ang ngiti. Pasensya na po kung nagulo kayo, ikinaklaro lang po namin na hindi kasama sa official canteen ang mga nagtitinda sa labas, pero kung gusto niyo po, pwede naming ipatigil. Biglang nagdilim ang anyo ni Nico. Ipatigil? Malamig ngunit malinaw niyang tanong. Ganyan ba ang turing ninyo sa mga taong nagpapakain sa mga estudyante ninyo araw-araw? Sa nanay ko? Tahimik ang lahat. Ang hindi alam ng karamihan, si Nico ang bagong partner investor ng paaralan. Isang matagumpay na engineer at entrepreneur na nag-specialize sa pagdidisenyo ng mga eskwelahan at community centers. Siya ang dahilan kung bakit may paparating na renovation project ang campus.
At sa papel naman na dala ng prinsipal, nakaprint ng malaki ang pangalan niya. Pero walang nakakaalam na ang apelyidong iyon ay galing din sa tindera sa sidewalk. Sir Nico, hindi po namin alam na nanay niyo sila. Kung nasabi niyo po sana, umiling si Nico. Kailangan ba talagang anak muna ng mayaman o investor ang isang street vendor bago niyo igalang? Paano kung hindi ako dumating ngayon? Ano pa ang sasabihin ninyo sa kanya? May mahina pero malinaw na hikbi mula sa isang estudyante sa likod. Ang iba ay ibinaba na ang cellphone. Ang iba ay tula pa rin. Alam nyo ba, nagpatuloy si Nico. Humaharap na mayon sa mga guro at estudyante. Nung estudyante pa ako rito, tinukso akong anak ng tindera. Kapag nakikita nilang nag-aabot ng puto si mama sa labas, tinatago ko ang mukha ko. Nahihiya ako. Naaalala ko pa, may teacher na nagsabing, "Buti na lang matalino ka, Nico. Makakaalis ka rin sa ganyang buhay." Para bang kahihiyan ang pagiging tindera. Napayuko si Lorna. Hindi niya akalain na naaalala pa pala ni Nico ang mga salitang iyon. Pero ngayon, tuloy ni Nico. Alam kong wala sana ako rito kung hindi dahil sa kanya. Siya ang nagpaaral sa akin sa pamamagitan ng kakaning ito. Kinuha niya mula sa bilao ang isang bilog na sapin-sapin at tinignan ito. Ito ang pang-tuition ko, pang-review center ko, pang-uniform ko. Bawat kagat ng kakanin na yan may kasamang puyat at pawis ng nanay ko. Kaya kung may dapat mahiya, hindi siya. Tayo. Hindi na napigilan ni Lorna ang luha. Naramdaman niya ang marahang hawak ni Nico sa balikat niya. Protektado. Parang bata pa rin. Sa gilid, narinig ang bulong ng isang estudyante. "Nakakahiya, nagtatawanan pa tayo kanina." Ang isa, mahina nang sinabi, "Si Nanay Puto pala ang nagpalaki sa taong magre-renovate ng school natin." Huminga ng malalim si Nico. "Ma'am Santiago," mahinahon ng nguni, matatag na sabi niya, "may babaguhin tayo sa plano. Una, hindi aalis ang mga vendor. Sa halip, gagawan natin sila ng maayos at legal na pwesto sa loob ng campus. Hindi sila sagabal sa imahe ng paaralan. Sila ang nagbibigay kulay sa komunidad na ito." Nagpalingalinga ang prinsipal, halatang hindi inaasahan ang pangyayaring ito. "Pero sir, baka po magmukhang palengke." "Mas pipiliin ko ang school na mukhang buhay kaysa eskwelahang mukhang hotel pero walang puso," sagot ni Nico. "Kung ang kondisyon para ituloy ko ang investment ay ang paggalang sa mga taong tulad ni Mama, handa akong umatras kung hindi niya kayang gawin yun." Parang lumusot ang kaba sa lalamunan ni Mrs. Santiago. "Hindi po sir. Siyempre po. Kaya po. Masaya po kaming isama sa plano ang mga vendor. At si Ma'am Lorna, pwede po natin siyang bigyan ng official stall sa loob ng campus." Hindi makapaniwala si Lorna sa narinig. "Anak, sobra na yan. Nakikinig na bulong. Okay na sa akin tong sidewalk, sanay na ako." Ngumiti si Nico. Sa wakas ay lumabas ang malambot na ngiti na noon pa niyang hinihintay. "Ma, tapos na ang panahon na kailangan mong magtago sa gilid. Panahon naman ngayon para makita ka ng buong-buo ng lahat bilang nanay na hindi sumuko." Ilang buwan ang lumipas, malaki na ang pinagbago ng paligid ng eskwelahan. Sa mismong loob ng campus, may maayos na food strip para sa mga small vendors. Sa gitna nito, isang maliwanag na stall na may karatulang "Lorna's Kakanin, Home of the Scholar." Sa ilalim may maliit na linya, "Proudly, Nanay ni Engineer Nico de la Cruz." Ang mga dati niyang suki na estudyante, ngayon ay lumalapit hindi para mag-video ng kahihiyan, kundi para magpa-picture kasama siya. "Nanay Lorna, pwede pong selfie." "Nanay, pa-order ng sapin-sapin yung paborito ni Sir Nico." Tuwing dadaan si Nico sa stall bago meeting sa admin, hihinto siya saglit, kahain ng isang pirasong kakanin at hahalik sa noo ng inan niya. At sa bawat kagat,
Para bang naaalala niya ang lahat ng hirap na dinaanan nila. Pero ngayon, wala na ang hiya. Puro pasasalamat na lang. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Nanay Lorna. Ang tindera ng kakanin na minsang itinabo sa labas ng eskwelahan, pero kaalaunan ay pinarangalan sa loob mismo ng campus na minsang ikinahiya ng anak. Paalala nito na walang trabahong nakakahiya at madalas ang mga taong minamaliit natin ngayon ay siya palang magiging dahilan ng pag-unlad bukas. Kung naantig ka sa kwentong ito o may kilala kang magulang na nagsasakripisyo sa tahimik na paraan, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ipagkalat natin ang mensahe na huwag ikahiya ang pinanggalingan at pahalagahan ng bawat magulang na nagbubuhat ng bilaw para makatulak ng pangarap. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, iniimbitahan naming sumali sa aming komunidad para sa mas marami pang kwentong magpapainit ng puso at magpapaalala ng tunay na halaga ng respeto at pagmamahal. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!